Hi, I'm Brother Sunny Hagos, a Bicolano from Sorsogon. Former pastor ako. Ngayon, presentor. Presently, miyembro ako sa Ways of Love Community Cebu o I'm living in Butuan City and actively serving the Lord sa Ways sa Love and Mercy ito sa Butuan City. I am married and I have one wife and one child o one son. So karong hapon, I will be telling you about my story kung paano po ako nakabalik sa Katoliko. Dito po ako galing. Siyempre, pastor ako. Matagal po ako doon sa sa mundo ng mga hindi Katoliko, mahigit 30 years. So paano po ako ibinalik ng Panginoon sa Katoliko? Ito po yung takbo ng kwento na ilalahad po sa inyo. My parents were all Roman Catholic. Mama o papa, mga Roman Catholic sila, pero di po sila nagasimba. Hindi sila pumunta ng simbahan at parang hindi ko nga po wala nga po akong naalala kung nagsimba sila. So, surely, lumaki rin po akong kagaya nila. Like father, like son, So, pero, sigurado po akong sa Katoliko ako na bautismuhan at nakumpirmahan dahil dun sa records that I have. So, yung records na yun na meron ako, yung po nagpapatotoo na nabautismuhan ako at nakumpirmahan sa simbahang Katoliko. Pero, ang totoo po noon, wala talaga po akong alam kung ano po itong simbahang aking kinakaniban. Wala po sa aking nagkwento tungkol sa simbahang Katoliko, walang mga magulang, hindi. Mga tao na galing sa simbahan, wala rin. So, wala po akong alam sa simbahang ito na tinatawag Roman Catholic Church. Ang grandfather ko sa mother side, mahilig po makipagdebate. Kaya minsan, na-witness ko siyang makipagdebate sa mga Sabadista. Narinig ko kung paano siya nag-a-argue, nagdidebate. So, siguro sa kanya ko po nakuha yung influence na magbasa ng Biblia kahit sa noong bata pa ako. Bago pa po ako graduate ng elementary, nagbabasa po ako ng Biblia pa kaunti-kaunti. Bago po ako nagtapos ng high school, parang marami na po akong nabasa sa Biblia. Pero ang isang bagay sa akin ay hindi po talaga ako nagsisimba. Tapos ang Katoliko, negative po yung dating sa akin kasi yun ang lolo ko eh. Parang bagamat siya ay Roman Catholic, pero anti-Catholic po yung kanyang espiritu. Siya nga po naka-influence sa akin along this line. So ako po'y lumaki na parang hindi po healthy ang tingin ko sa Katoliko. Pero Katoliko ako. Hindi nga lang healthy ang tingin ko sa Katoliko. Naniniwala po akong may Diyos at nandyan ang Diyos, pero sa tingin ko ang Diyos napakalayo. Tapos hindi po siya interesado sa akin kasi ako po'y masama. Lumaki po akong masabi kong masamang anak, suwail sa magulang. At mahihiya akong ilahad sa inyo paano ako masama. Basta masama. Sinners sa English na terminology, So, nagpatuloy po yung buhay na ganon hanggang graduate po ako ng high school. Ang papa ko, bago pa akong graduate, nagsabi na hindi niya kami kayang papag-aralin sa college. Kaya, bahala na. Malakas po yung loob ko. Nag-self-supporting po ako. Nag-enroll po ako sa college. Kumuha po ako ng kaunti-kaunting units lang kasi para kaunti rin yung babayaran. So, ang ibig po sabihin nag-aral talaga ako ng college, pero ang problema, 10 taon, di pa ako nakapagtapos. Ngayon,
Pero nung nagsisimula po akong mag-aral sa college, meron pong isang evangelical community na parang malakas ang loob na witnessan ako, no? Tapos, sa totoo po, ako'y naging kaanib ng evangelical community na ito. Ito pong evangelical community na tinutukoy ko, ang national identity po nila sa Pilipinas ay ABCO, Alliance of Bible Believing Churches in the Philippines. Parang yun po ang kahulugan ng ABCO. Ang local church nila po sa Ligas o sa Daraga, Albay ay Bible Believing Christian, DBF. Daraga Bible Fellowship. Yun ang naalala kong unang pangalan. Tapos later, nag-develop as Daraga Bible Christian Fellowship. Yun ang pangalan po nila doon. Ito pong evangelical group na ito, ay dito ko po nalaman sa kanila na ako pala ay hindi lang basta makasalanan, ay hiwalay sa Diyos ang ako bilang tao. Hindi makasalanan, hiwalay sa Diyos. Tapos, buhay pero patay. Ang English po niyan, living dead. Buhay pero patay. Tapos, kung ako po'y mamamatay sa ganong kalagayan, ang kaluluwa ko po ay mapupunta sa impyerno. Yun po'y ayon sa pagpapaliwanag nila. Ay siyempre, natakot po ako doon. Sino naman po yung taong gustong maimpyerno kapag namatay na? So, sabi nila, kung gusto ko rin mapunta sa heaven yung kaluluwa ko, may paraan. Sabi nga po nila, si Kristo po ang daan. Parang tama, no? Si Kristo po ang daan para mapunta sa langit ang kaluluwa. Pero, paano naman po yung gagawin ko? Sabi po nila, kailangan kong tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ngayon, paano naman tatanggapin si Lord Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas? Kailangan ko po mag-pray ng tinatawag nilang sinner's prayer. Ano ba itong sinner's prayer? Siyempre, prayer of the sinners. Sinner's prayer Ang sinner's prayer po, ito po ay parang ganito po yung laman ng sinner's prayer. Nasasabihin niyo po sa Panginoon na, Panginoong Hesus, kayo po ay Diyos, Panginoon, at kayo po ay naging tao para tulungan ako. Kayo po ang Panginoon at tagapagligtas. Tapos ngayon po, na-realize ko na kayo pala ay nasa labas ng buhay ko at gusto niyong pumasok sa loob ng buhay ko. So, ako po ay nagdidesisyon na papasukin po kayo. At makasalanan po ako, hindi ko po kayang baguhin ang sarili ko, kaya tulungan niyo po ako along this line. Ngayon, nagdidesisyon po ako na tanggapin kayo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kasi kayo po ay kumakatok, parang hindi ko po binubukasan yung puso ko. Parang ganun po ang laman ng sinner's prayer. Ibig sabihin, ang short, ang sinner's prayer, ito po yung pagpapasok sa Diyos kasi kay Lord Jesus kasi nasa labas siya. Ay ginawa ko po yun. So, nung ginawa ko po yun, na tinanggap ko nga si Lord Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, yung pong nagturo sa akin noon, pagkatapos noon, sinabi niya na ang tawag niya noon ay assurance of salvation. Ang ibig sabihin ay sigurado na po akong ligtas at kung mamatay po ako, mapupunta po ako sa langit. Nawala na po yung dati kong kalagayan na hiwalay sa Diyos at living dead. At si Kristo ngayon ay nasa puso ko na. Ay siyempre, masaya po ako sa ganung sinasabi nila. Hindi lang ako sigurado kung tama o mali. Ngayon po, nagasalita ko sa inyo. Ngayon,